Hoy! Bumalik ka rito! Magnanakaw! Tulong! Sigaw ng isang ale nang maagawan siya ng pitaka. Hoy! Itigil mo yan! Masama yan! Sigaw ng isang manong at hinabol ang tumatakbong dalaga. Niyakap ni Melissa ang hawak niyang bag at patuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Naghahanap siya ng lugar na pwede niyang pagtaguan. Ngunit wala pa siyang nahahanap dahil bagong salta siya sa lugar na yon. Nang may makita siyang madilim na iskinita, sumiksik siya doon at lumusot siya sa kabilang kalsada. At habang hindi pa nakakahabol ang mga naghahabol sa kanya, pumasok siya sa nakaawang na itim na gate para magtago. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, bumangga siya sa likuran ng isa sa mga grupo ng kalalakihan. Biglang umikot ang paningin ni Melissa at nakita na lamang niya na nakadapa na siya sa sahig. Tatayo na sana ito nang maramdaman niyang hindi siya makagalaw. Bitiwan niyo ako! Galit na sigaw ni Melissa habang nagpupumiglas. Sino ka? Isa kang spy ano? Sabi ng isang lalaki na si Axel. Ha? Ano yun? Bitiwan niyo ako sabi. Matapang na sabi ni Melissa. I-deny mo pa? Alam na namin yan. Magkukunwari kayong pulubi, tapos kumukuha na pala kayo ng impormasyon. Sabi ulit ni Axel. Hindi makita ni Melissa ang mukha nila dahil nakadapa siya. Asa na yun? Sabi ng manong sa labas ng gate. Nang marinig ni Melissa yon, tumigil siya saglit sa pagpupumiglas bago niya ginamit ang kanyang buong lakas para makawala sa hawak ng mga lalaki. Ngunit wala siyang nagawa kung hindi maupo lamang. Aha! Andyan ka pala. Huwag niyong bibitiwan yan. Magnanakaw ang babaeng yan. Sino ka? Kasabwat ka nito no? Sabi ni Chris kay Manong na bagong dating. Umawang ang bibig ni Manong at hindi pa siya nakakapagsalita nang makarating ang isa pang tindero at ang ale na naagawan ng bag. Nasaan ang bag ko? Sigaw ng ale. Sa kagustuhang mailigtas ng sarili, biglang nakaisip ng solusyon si Melissa para makalusot. Ang magkunwari. Humugot siya ng malalim na hininga habang nakapikit at nang dumilat siyang muli, isang nagmamakaawang ekspresyon ang nakita sa kanya muka. Mga mama at ale, ang mga humahawak po sa akin na nagutos na magnakaw ako. Ang sabi nila bibigyan daw po nila ako ng pagkain pero tignan niyo po ngayon yung ginagawa nila sa akin. Kunwaring pagmamakaawa ni Melissa habang nanghihinang nagpupumiglas. Gusto ko lang namang kumain. Bakit ba ang hirap mabuhay sa mundong to? Pag-iyak niya. Buti na lamang at nakisabay ang mga peking luha niya. Kunin niyo na po yung bag para hindi mapakinabangan ng mga lalaking to. Pasensya na po talaga. Ha? Napasigaw si Axel na nakahawak kay Melissa. Ano nangyayari? Actress ka ba? Kawawa ka naman, iha. Sino ba mga lalaking yan? Ngayon ko lang nakita mga yan dito. Sigaw ng tindero na naniwala kay Melissa. Oo nga, tulungan natin siya. Hirit ni Manong na naniwala din. Paano nyo kami makikita kung hindi naman kami nakikipaghalubilo sa mga tindera sa labas? Itigil yung pagiging aktor at aktres nyo. Wala tayo sa pelikula. Kasabot kayo nito, no? Sabi ni Axel. Hindi nila pinansin yun at sumugod ang tatlo na kaninang humahabol kay Melissa at sinubukan nilang pakawalan ng babae na hawak ng mga kalalakihan. Umingay ang kaninang tahimik na lugar dahil sa kanilang kaguluhan. At habang si Melissa ay nagpipigil na tumawa, kumalas ang hawak sa kanya ni Brian at Chris. At gamit ang kanyang kakayahan, itinumba niya si Axel na humahawak pa rin sa kanya. Nang makawala si Melissa, tatakbo na sana ito palabas nang hindi lumilingon. Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa gate nang bigla itong sumarado. Sinubukan niya maghanap ng pwedeng akitin, pero wala siyang makita. Ano kaguluhan to? Naistorbo niyo ang pinuno? Galit na sigaw ng isang lalaki. Napatigil ang tatlong lalaki sa narinig, ngunit patuloy pa rin sa pag-atake ang Manong, tindero
at ang Ale. Sino mga yan? Bakit nakapasok dito yung mga taong yan? Daddy Gino, gusto lamang namin bisitahin si pinsan. At ikaw, tapos may sumunod sa amin. Spy, kasabwat niya mga to. Sabi ni Axel at tinulak palayo sa kanya ang tindero. Napatingin si Melissa sa gawin nila. Ano ba kasi ang spy-spy na yan? Buksan niyo na ang gate na makalabas na ako dito. Galit na sabi niya na may kasama pang pagpadyak sa gate. May sinabi ang bagong dating na lalaki na si Gino sa kanyang earpiece. At hindi nagtagal, dumating ang napakaraming mga tauhan na nakaitim. Dalhin niyo sa loob yan at imbestigahan isa-isa. Utos nito. Sa narinig, sinubukan muli na akyatin ni Melissa ang gate. Ngunit may humawak na tauhan sa kanya at dinala silang lahat sa loob ng bahay. Kung sa labas ay hindi ito magarbo, kabaliktaran ang bumungad sa kanila sa loob. Ang 4 na hinuli ay napatigil sa pagpupumiglas dahil ngayon lang sila nakakita ng bahay sa totoong buhay na sa sobrang garbo ay tila naaamoy nila ang pera. Maaliwalas, makinang at hindi masyadong maliwanag at dumagdag pa sa view ang figura ng isang lalaking nakaupo sa sofa. Pinsan! Sigaw ni Axel. Napatingin si Melissa sa gawin nila at ngayon niya lang napagtanto na magkakamukha ang 3 lalaki na humahawak sa kanya kanina. Kumurap-kurap pa siya para kumpirmahin yon. At magkakamukha nga ang mga ito. Walang imik ang lalaki nakaupo. Tiningnan niyo ni Melissa pero hindi niya makita ang muka dahil nakatalikod yun sa kanila. Tignan mo to si Insan. Hindi nang umingiti simula nung umupo siya bilang pinuno ng mga Naputo lang sasabihin ni Axel nang takpan ni Chris ang bibig niya. Tumahimik ka muna, Axel, pwede ba? Axel, Brian at Chris, dun muna kayo sa kwarto. Mamaya niyo nakausapin ang pinuno. Utos ni Gino sa kanyang mga anak. Napanguso si Axel nang akayin siya ng kanyang mga kapatid. Sinenyasan naman ni Gino ang mga tauhan at agad nilang hinila ang kanilang mga nahuli. Bitiwan niyo ako. Saan niyo kami dadalhin? Pagpupumiglas ni Melissa, kaagad siyang sinundan ng tindero. Oo nga, kailangan ko balikan yung mga tinda ko. Yung tricycle ko, sabi naman ni Manong. Nagpupumiglas din ang Ale. Ang bag ko, saan niyo dadalhin? Naglabas ng baril si Gino. Tatahimik kayo o hindi? Nanlaki ang mga mata nilang 4 nang makita nila ang baril bago sila pinaluhod at pinayoko sa harap ng lalaking nakaupo. Ngayon, isa-isa niyong sabihin ang mga pangalan niyo. Mahinahon na sabi ni Gino pagkatapos niyang humugot ng malalim na hininga. Anthony Guerrero. Sagot agad ng tindero dahil gusto niya nang umalis. Marites Soliman, ibalik niyo na yung bag ko. Ngunit naputo lang sasabihin ng Ale nang may maramdaman siyang nakatutok sa kanyang likod ng ulo. Baril yun. Pangalan na ang hinihingi. Ako ho, si Bartolome Gina. Sagot naman ng Manong habang nanginginig. Isang lalaking nakasalamin ang nakaupo sa carpet at mabilis na nagtatype ito sa kanyang laptop na nakapatong sa coffee table. Bawat pangalan ay inimbestigahan niya. Idinikit ni Gino ang kanyang baril sa likuran ng ulo ni Melissa. Ikaw? Tanong nito nang hindi kumibo ang dalaga. Napalunok si Melissa. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng baril. Ngunit hindi pa rin siya masyadong sanay. Lalo na tinutukan siya nito. Melissa po. Marahang sagot niya. Nakuha mo lahat, Xavier? Tanong ni Gino sa lalaking nasa tapat ng laptop. Tumango naman ito at tumayo para tingnan niya isa-isa ang mukha nila bago bumalik sa kanyang laptop. Anthony Guerrero, tamang binigay na pangalan. Marites Soliman, clear din. Bartolome Gina, clear. Melissa? Walang nagngangalang Melissa po sa lugar na to. Naramdaman ni Melissa ang pagdiin ng baril sa kanyang ulo. Uulitin ko.
Anong pangalan mo? Melissa lang po. Yan lang naman po talagang tawag sa akin ng mga kasamahan ko eh. Kaagad na sagot niya. Napatingin si Gino sa lalaking nakaupo. Kasamahan? Kayo ba yon? Tanong niya sa tatlo pang nakaluhod. Hindi po. Hinahabol lang namin siya kasi kinuha niya yung bag ng Ale. Sabi ng tindero. Tumango naman kaagad ang dalawa. Mukhang nagsasabi sila ng totoo. Sabi ni Xavier at pinakita niya ang kanyang laptop kay Gino na nagpe-play ng video na kuha ng CCTV. Sige, dalhin niyo muna yung tatlong yan doon at hintayin niyo ang desisyon. Sabi ni Gino pagkatapos niyang pinanood ang video. Sabi ko na nga ba spy yan eh. Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya. Daddy, planado yan. Para kunwari, may ebidensya siya na magnanakaw lang siya. Alibay. Axel, bumalik ka rito. Sigaw ni Chris. Lalong sumama ang ekspresyon ni Gino. Axel, pabalik na po. Habang distracted si Gino, marahang tumingala si Melissa at napasinghap siya nang makita niya ang gwapong itsura sa harapan niya. Sobrang intense ng mga titig dito sa kanya na para bang matutunaw na siya kapag nagtagal pa ito. Dumiin ulit ang nakadikit na baril sa kanyang noo kaya napayuko siya. Sapatos na lamang ng lalaki ang kanyang nakikita. Ramdam ni Melissa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit, binaliwala niya yun dahil gusto niya nang lumabas dun. Pinagsisisihan niyang pumasok pa siya sa itim na gate para magtago. Pumikit siya at humugot ng malalim na hininga. Marahan niya ikinalma ang sarili at pinakiramdaman ng paligid. Gamit ang kanyang kakaunting nalalaman sa paglaban, sa labas, iniwas niya ang kanyang ulo sa baril at sinubukang kunin yon. Ngunit, mas mabilis si Gino at hindi pinayagan si Melissa na makuha ang baril pero nagawa siyang maitulak ng babae papalayo sa kanya. Mabilis na kumilos ang babae. Mabilis din namang umaksyon ng mga tauhan at pinaluhod muli si Melissa. Humihingal si Melissa habang nakatitig ngayon sa lalaking nakaupo. Sino nagutos na magnakaw sa'yo? Biglang tanong ng gwapong lalaki. Val? Nalilitong tanong ni Gino. Bahagyang itinaas ni Valerio ang kanyang kuyom na kamay at namayani ang katahimikan. Napakurap si Melissa pero sinagot niya ang tanong ng lalaki. Hindi ko po kilala. Pero kami po ng kasamahan ko. Sa ibang lugar po kami at sa abandonadong gusali nakatira. Sinakay lang po kami ng mga armadong kalalakihan sa van at dinala kami dito para magnakaw. Kapag wala kaming dala mamayang gabi, paparusahan po nila kami. Axel! Nai-stress na tawag ni Chris. Bitiwan mo ako, Kuya Val. Kuya, huwag kang maniwala dyan. Actress yan. Sabi niya nga kanina, kami ang nag-utos na magnakaw sa kanya eh. Sabat ni Axel. Natawa na lamang si Brian habang pinapanood niya ang kanyang dalawang kapatid na naghihilahan. Sinabi ko lang naman yun para hindi ako atakihin ng alin na pinagnakawan ko. Sagot ni Melissa kay Axel. Napuno ng interes sa mukha ni Val. Survival instinct, huh? Napatingin muli si Melissa kay Val. Po? Inilapit ni Val ang kanyang mukha sa babae at pinasadahan niya ng tingin ang hitsura nito. Pupwede mo ba ituro sa amin kung saan ang lungga ng mga nag-utos sa'yo? Kinawayan siya ni Xavier at tinuro ang kanyang laptop. Sinyales na nakita na niya ang mga nag-utos kay Melissa. Inilingan ni Val si Xavier at hindi na siya muna nagsalita. Tutulungan niyo po ba kami? Kahit makawala lang kami sa mga pilit na kumuha sa amin at saka sa mga nagpupumilit na magnakaw kami. Okay na po yun. Sabi ni Melissa. Saad ni Val nang maikli bilang pagsang-ayon sa isang kondisyon. Gulat na nanlaki ang mata ng lahat nang marinig nila ang sinabi ni Val. Gagawin ko po lahat. Kahit ano, basta tulungan niyo lang ho kami. Be my wife? Val! Pinsan! Pinuno!
Halos sabay-sabay nilang sigaw sa gulat. Ha? Naguguluhang tanong naman ni Melissa. Papayag ka ba maging asawa ko? Pag-uulit ni Val, nabihira lang mangyari. Ayaw kasi niya na inuulit ang kanyang mga sinasabi. Natameme si Melissa at kumurap-kurap. Ako ho? Tumango si Val at sumandal muli sa sofa. Kapag pumayag ako sa kondisyon niyo, makakawala mga kasamahan ko sa mga pumipilit na magnakaw sa amin? Pangungumpirma ulit ni Melissa. Tumango muli si Val habang nilalaro niya ang kanyang singsing. Payag ho ako. Umusbong ang ngiti sa mga labi ni Val bago ito tumayo. Inilahad ang kanyang kamay kay Melissa. Lead the way. Kumapit si Melissa sa mainit na palad ng lalaki at naramdaman nito ang puwersa na humila sa kanya patayo. Nanghina ang mga tuhod ni Melissa dahil sa may katagalan niyang pagluhod at muntikan pa siyang mapaupo ulit. Ngunit, hinapit ni Val ang kanyang bewang. Unti-unting nag-init ang mukha ni Melissa sa ginawa ng lalaki. Tara na, kailangan ko makita kung sino man ang mga nagtatangka sa teritoryong to. Makalipas ang ilang oras, Val, gustong-gusto ko talagang malaman kung anong nasa isip mo at kung bakit sa dinami-rami ng babaeng pinapakasal sa'yo, bakit siya pa? At di natin alam kung sino yun. Wala pang nakikitang record si Xavier sa kanya. Kahit nascan na ang kanyang muka, walang ID na lumalabas. Tuloy-tuloy na sabi ni Gino habang naglalakad ito nang pabalik-balik dahil sa labis sa pagka-stress. Siya ang napili ko. Sabi ni Val habang nakatingin sa mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Napatigil si Gino. Seryoso ka ba talaga? Pinag-cross ni Val ang kanyang braso sa kanyang dibdib at sumandal sa kanyang upuan. Marami pa dyang iba. Hayaan mo yung iba na yan. Mabuti pa't magpagawa ka na ng documents at ID ni Melissa para pwede siyang ipakasal sa akin. Napakamot na lang si Gino at nagpaalam bago lumabas. Wala kasi siyang choice kundi sundan si Val. Nang mag-isa na lamang si Val, puno ng interes sa mukha nito. At kung may makakaalam sa kanyang isip, madidiscover nila na puno ito ng pagmumukha ni Melissa. Kinabukasan, bumangon si Melissa mula sa kama at nakapikit itong nag-unat. Ngayon lang niya naranasan na makatulog ng mahimbing dahil sa napakalambot niyang kama. Nakatulog siya kagabi habang iniisip ang kanyang kasamahan. Nang hulihin kasi nila mga nag-utos sa kanila na magnakaw, wala ang mga kasamahan niya. At pagdating naman sa mga hinuli nila, walang ideya si Melissa kung saan dinala ng mga tauhan ni Val. Kamusta ang tulog mo? Sabi ng isang pamilyar na boses. Napamulat si Melissa at napabaling sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Nakita niya si Val na nakaupo sa sofa. Ayos lang ho. Sagot naman ni Melissa. Good. Pasok ka sa study pagkatapos mag-almusal. May kailangan tayo pag-usapan bago ang kasal. Sabi ni Val habang tumatayo. Saan po yung study? Itanong mo na lang sa mga tauhan ko. Sagot ni Val habang naglalakad siya palabas. At huwag ka nang magpupo sa akin. Magiging asawa mo na ako at di mo na kailangan maging formal pagdating sa akin. Napakurap na lamang si Melissa sa biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang segundo, napagdesisyon na maghilamos bago bumaba at kumain ng almusal. At pagkatapos nga niya mag-almusal, dinala siya ng isang tauhan sa sinasabing study room ni Val. Kumatok muna si Melissa. Val? Pasok. Sagot naman ito mula sa loob. Marahang pinihit ni Melissa ang doorknob at sumilip muna siya bago pumasok. Nakita niyang abala ang lalaki sa pag-aayos ng mga folders sa kanyang mesa. Kumain ka na ba? Tanong ni Melissa. Kumibot ng bahagya ang labi ni Val sa tanong ng babae. Hindi ako nag-aalmusal. Ganun ba? Ang sarap pa naman ng luto dun. Nasisiyahang sinabi ni Melissa. Upo. Utos ni Val
habang may inilalapag siyang folder sa tapat ni Melissa. Umupo si Melissa at binuksan ang folder. Ano to? Kontrata. Gusto ko marinig ang opinyon mo. Binuksan ni Melissa ang folder at nanliit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang ilipat ang pahina, ngunit iisa lamang ang papel na nakaipit doon. Napakurap siya at nahihiyang tumingin kay Val. Si Val naman, nakatitig sa kanya, ay mabilis na napansin na may mali. What's wrong? Kasi hindi ako marunong magbasa. Sabi ni Melissa habang tinatago niya ang kalahati ng kanyang mukha sa folder. Medyo nabigla si Val sa narinig, pero kaagad din siya nakareact. It's okay, halika rito, babasahin ko para sa'yo. Kuminang naman ang mga mata ni Melissa sa narinig at inilagay niya ang folder sa tapat ni Val bago niya binuhat ang kanyang upuan at tumabi sa lalaki. Alam mo ba kung ano ang kontrata? Mahinang tanong ni Val. Tumango naman si Melissa habang nakatingin sa kontratang hawak ni Val. Kasunduan ng 2 tao o higit pa? Nanatiling nakatitig sa kanya ang binata. Tama, itong hawak ko, draft pa lang ito. Pwede pang magbago, base sa magiging kasunduan natin, kuha mo? Tumango-tango si Melissa bago tignan si Val. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumampi ang kanilang mga labi sa isa't isa dahil lingid sa kaalaman ni Melissa na napakalapit niya sa binata. Mas lalo pang nalaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagdiin ni Val sa kanilang aksidenteng halikan. Nakapikit si Melissa at napakapit siya sa damit ni Val at banayad niya itinulak ang lalaki. Walang kurap niyang tinitigan ito habang nagiinit ang kanyang mga pisngi at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may naramdaman pa nga siyang paru-paro na lumilipad sa kanyang tiyan dahil sa sobrang intense na titig ng lalaki sa kanyang mga labi. Sa hindi malamang dahilan, sinubukan muli lumapit ni Melissa at hindi naman umiwas si Val. Nagtama ang kanilang mga mata bago si Val na mismo ang humalik sa kanya. Tapos biglaan na lamang may kumatok. Nanlaki muli ang mga mata ni Melissa at itinulak si Val. At nang makita niya ang gusot na damit nito, sinubukan niya yung ayusin. Hinawakan ni Val ang kanyang isang kamay at pinagdikit ang kanilang mga palad. It's okay. Bulong niya bago siya tumikim. Pasok. Walang ekspresyon niyang sabi sa taong nasa labas. Pumasok si Axel na isa sa mga triplets. Pinsan. Napatigil ito nang makita si Melissa. Tapos padabog ito naglakad papalapit sa kanila. Sigurado ka na ba talaga dyan, Val? Sumama ang timpla ni Val dahil ang akala niya ay urgent ang sasabihin nito. Ngunit hindi siya makapaniwala na walang dahilan kung bakit natigil ang halikan nila ng kanyang magiging asawa. Ang dami pang ibang babae dyan. Sabi pa ni Axel na hindi marunong magbasa ng atmosfera. Tumikhim si Melissa. Kung makapagsalita ka, parang wala ako dito ah. Bakit? Ano bang mali sa akin? Sagot nito, dahil simula nung una niya makita si Axel, hindi na talaga sila magkasundo. Lahat. Hindi namin alam kung saan ka nagmula. Kunot noong sagot ni Axel, habang nakakuyom ang mga kamaon nito. Tumayo si Melissa at humugot ng lakas ng loob mula sa mainit na palad na nakahawak sa kanya. Base sa pinakaunang alala ko, galing ako sa abandonadong gusali kasama ang mga batang ulila at hindi ko yung nakakahiya dahil nakayanan ko mabuhay. Natameme si Axel bago mabilis na umiling dahil ayaw niya pa ring maniwala. Val, pwede ba tayo mag-usap? Sinubukang kalasin ni Melissa ang hawak niya sa kamay ni Val para sana bigyan sila ng espasyo, ngunit lalo lang humigpit ang hawak nito. Bumuntong hininga si Val at marahang pinaupo si Melissa sa kanyang tabi. Kung ang usap na sinasabi mo ay patungkol sa pagsusuhestyon mo na ibang babae dyan, huwag ka nang mag-aksaya pa ng laway dahil nasubukan ni ng papa mo. Si Melissa ang napili ko at hindi na magbabago yun. Si Melissa naman ang natameme ngayon sa sinabi ni Val. Pero,
Naputo lang sasabihin sana ni Axel nang umiling si Val sa kanya. Siguraduhin mo lang na wala kami maririnig na pagsisimula sa iyo, Val. Lalo na't kapag nalaman mo na spy pala yan. Padabog na umalis si Axel at bumungad sa kanyang dalawa niyang kapatid na nakasandal sa pader. Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag mo nang pakialaman ang desisyon ni Val. Buo na ang loob nun, sabi ni Chris. Ngumuso naman si Axel sa mga ito. Concern lang naman ako dahil hindi talaga natin alam kung may balak ba yung babaeng yan. Napabuntong hininga si Brian at ginulo ang buhok ng pinakabata sa kanila. Axel, let things be, okay? Ayoko. Nagkatinginan sina Brian at Chris at sabay pang napailing. Sa kabilang banda, matyagang binabasa ni Val ang kontrata at ipinaliliwanag niya yun para mas maintindihan ni Melissa. Sabi dito, meron tayong 1 taon bago ikasal. Sa loob ng 1 taon na yun, bawal na tayo maghanap ng iba dahil ikakasal nga tayo sa isa't isa. Sinusundan ng mga mata ni Melissa ang maugat na kamay ni Val na gumagapang sa papel habang nagpapaliwanag ito. Tumikim si Val. Sang-ayon ka ba dun, Melissa? Oo. Sa ating dalawa na-apply yun, hindi ba? Hindi ka rin pwedeng maghanap ng iba? Pangungumpirma ni Melissa. Tama. Tumangutango ang dalaga at gamit ang kanyang kulay red na ballpen, chinek niya ang linya na yon. Ngumiti si Val at itinuro ang susunod na linya. Ito naman ay detalyadong bersyon. Sinasabi dito na bawal mag-entertain ng iba, makipaghalikan sa iba, makipagtalik sa iba, at iba pang bagay na mako-consider as cheating. Napatango muli si Melissa at minarkahan ng linyang yon gamit ang pulang ballpen. Napangiti lalo si Val. Yun lamang ang inilagay ko dito sa kontrata. Ang sumusunod na pangungusap, nagpapaliwanag ng napagkasunduan natin sa nakasulat sa taas. At dyan sa mga guhit tayo pipirma. Pipirma na tayo? Tanong ni Melissa. Umiling si Val. Bago yon, wala ka bang gusto idagdag dito? Para maayos ko pa ang draft na to. Napasandal si Melissa sa kanyang upuan para mag-isip. Val waited for her patiently habang tahimik niya itong pinagmamasdan. Saka lang siya nagsalita nang muli niya makita ang kumukunot na noon ni Melissa. Don't rush yourself. Paano kung bigyan muna kita na 1 linggo para mag-isip? At kung wala ka na talaga idadagdag, dito na lang itong draft na to ang pipirmahan natin. Okay ba yun sa'yo? Napakurap si Melissa at maya-maya, umusbong ang ngiti sa mga labi nito. Okay, salamat sa pag-intindi. Tumango si Val at sinarado niya ang folder. Bago ka umalis, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Gusto mo bang matutong magsulat at magbasa? Marahang tanong ni Val sa dalaga. Kumislap ang mga mata ni Melissa at kaagad na tumango. Gustong gusto. Ang dami kong bagay na gustong madiskubre at matutunan. Hindi mapigilang isukbit ni Val sa tenga ni Melissa ang humarang na buhok nito sa makinang na mata ng dalaga. Kung ganon, ipapahanap kita ng teacher, okay? Talaga? Excited na tanong ng dalaga. Tumango naman si Val. Basta kapag may kailangan ka pa sabihin mo sa akin. Salamat! Masayang sabi ni Melissa at hindi niya napigilan ng sarili na yakapin si Val dahil sa labis na pagkatuwa. Matagal ko ng pangarap makapag-aral, kaya't maraming salamat talaga, Val. Medyo nabigla si Val, pero marahan niyang ipinulupot ang kanyang braso sa maliit na bewang ni Melissa. Kailan mo gusto magsimula? Umatras ng konti si Melissa para tignan si Val sa kanyang mga mata. Pwedeng bukas na agad? Sige, ipapahanap na kita ng guro. Sa ngayon, bumalik ka muna sa kwarto mo at magpahinga. Aalis pala ako ngayon at baka gabi na ako makakabalik. Melissa tilted her head in confusion. Saan ka pupunta? Sa trabaho. Sige na, punta ka na sa kwarto mo. Sabi ni Val at pinakawalan na niya ang dalaga mula sa pagkakakulong nito sa mga braso niya. Okay, mag-iingat ka. Hintayin kita bago hapunan? No need. Kahit wala pa ako, kumain ka sa oras at matulog. Okay?
Ganun ka ba talaga ka-busy? Tumango na lamang si Val. Okay, wag mong pababayaan ang sarili mo ha. Sabi ni Melissa bago siya nagtungo sa pintuan. Thank you ulit, Val. Nakangiti niyang sabi bago siya lumabas ng silid. Napasandal si Val sa kanyang upuan at tinawagan si Gino sa telepono para ipaghanap ng guro si Melissa. Tapos, tumayo siya habang sinusuot niya ang kanyang coat. Sa katotohanan, dapat kanina pa siya umalis dahil marami talaga siyang responsibilidad. Ngunit naglaan siya ng oras para kay Melissa. Simula kasi nang mamatay ang papa ni Val, siya na ang sumalo agad sa mga responsibilidad nito. Halos wala na nga siyang oras para magluksa dahil kinakailangan ng mga ito ng pinuno. Ang mga Del Rossi ay maimpluwensya pagdating sa larangan ng business. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, ang pamilya nila ay pinuno ng mga mafia sa kanilang bansa. Mala iceberg ang pag-aari ng mga Del Rossi. Ang nasa taas na iceberg na nakikita na nakakarami ay kanilang mga negosyo. At ang nakalubog na parte ay ang pagkakaroon ng trono at pagtingala ng mga mafia sa kanila. Sobrang bigat ng responsibilidad ng mga nakaupo sa trono. Kaya't simula pa nung bata si Val, hinuhulma na siya para maging pinuno. Kinabukasan, ang bilis mo naman pala matuto. May nagturo na ba sa'yo magsulat dati? Tanong ng guro ni Melissa na si Kent. Kasalukuyan silang nakaupo ni Melissa sa harap ng dining table at marami mga libro ang nakabukas sa harapan nila. Meron kaming isang matandang kasamahan noon. Tinuruan niya kami gamit ang libro na napulot niya. Ngunit minsan lamang yan nangyari. Bago siya nawala kaya wala ko masyadong matandaan. Sagot ni Melissa habang marahan niyang kinokopya ang mga letra. Isang beses, pero pamilyar na agad sa iyo ang ibang letra? Hindi maiwasang mapabilib ng guro. Tumango naman si Melissa habang nakangiti. Kung ganon, mukhang mapapadali ang pag-aaral natin dahil mukhang fast learner ka. Natutuwang sabi ng guro. Sino ka? Biglang sabat ng boses na may tonong nakakapangilabot. Napatingin si Melissa sa papalapit na figura ni Val at umusbong ang malapad na ngiti sa labi ng dalaga. Val, kababalik mo lang? Halika kumain ka muna. Sabi ni Melissa. Kumibot ng bahagya ang kilay ni Val at sinamaan ng tingin si Kent na napakalapit kay Melissa. Napalunok naman si Kent sa natanggap na intense na titig. Ako po si Kent, ang teacher na kinuha para turuan si Melissa. Tumayo si Melissa para ipagsandok na makakain si Val. Marahan namang umupo si Val sa tapat ni Kent at pinag-cross ang kanyang mga braso sa dibdib. Nag-iwas ng tingin si Kent at kunwaring tiningnan ang mga nakalapag na reading materials. Nang makabalik si Melissa, bigla siyang napatigil. Ay, hindi ka nga pala kumakain ng almusal, no? Sayang naman to. Sir Kent, kumain na po kayo ng almusal? Napabaling ang ulo ni Val kay Melissa. Gusto kong kumain, sabi ni Val. Habang hindi pa nakakasagot si Kent. Napakurap si Melissa at tiningnan ang mukha ni Val na nakatingala sa kanya. Sigurado ka? Tumango naman ang binata. Ngumiti si Melissa at inilapag niya ang pinggan sa harap ni Val. Okay lang ba sa'yo kung dito ako mag-aral? O lilipat kami sa sala para makakain ka na maayos? Umiling naman si Val. Dito ka lang, I want to see you study. Okay. Nakangiting sabi ni Melissa bago umupo muli sa tabi ni Kent. Sir, tapos na po ito. Anong susunod? Napatingin si Kent sa gawin ni Val, ngunit napaiwas siya agad nang makita niya ang nalilisik nitong mga mata. Kung nakamamatay lang ang tingin, siguradong paglalamaya na si Kent. Napalunok itong muli. Sir? Tanong ni Melissa. Since kanina ka pa nagsusulat, basahin mo muna to, okay? Sabi ni Kent at inilapag sa harapan ni Melissa ang isang manipis na libro. Tumango si Melissa. Okay. O anong letrang to? Turo ni Kent sa unang letra. A. A, di ba po? Tanong ni Melissa habang titig na titig siya sa papel. Tama. Ano to?
Turo ni Kent sa nakadrawing. Mansanas? Sabi ni Melissa at bigla siyang natawa nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Wait, letter A pala. So dapat nagsisimula din sa letter A to, di ba? Napangiti si Kent. Tama. Kung makikita mo sa ilalim ng drawing, may nakasulat na word. Gusto kong subukan mong basahin. Tumango si Melissa at inilapit ang kanyang mukha sa papel. Apple. Correct, very good. Nasisiyahan si Melissa habang tinuturo ang susunod na letra. Sumama naman ang timpla ni Val dahil sa kanyang nararamdaman na pagsiselos. Napansin ni Melissa ang pagtayo ni Val at napatingin siya sa pagkain na kaunti lang ang bawas. Hindi mo ba nagustuhan, Val? Nag-aalalang tanong niya rito. Busog na ako. I'll go upstairs and sleep. Sabi ni Val bago naglakad paalis nang hindi tinitignan si Melissa sa mata. Napatayo si Melissa. Wait, Val! Pagpipigil nito habang kumukuha siya ng bottled water. Tapos lumapit siya kay Val na nanatiling nakatayo sa daanan papuntang sala. Dalhin mo to, hindi ka pa umiinom. Sabi ni Melissa habang inaabot niya ang bottled water sa lalaki. Thanks. Halos pabulong na sagot ni Val bago siya naglakad palayo. Nagtaka si Melissa kung bakit hindi siya tiningnan ni Val sa mata ngayon. Ngunit naisip niya na baka pagod lang to dahil maraming trabaho. Sa kabilang banda, hinilot ni Val ang kanyang sentido habang nakatayo sa may banyo. Ikinalma niya ang sarili at pinagpasyahan na kakausapin niya si Gino para palitan ng babae ang guro ni Melissa. Nakaligtaan niya kasing tingnan ang napili na guro ni Gino dahil sa sobrang busy niya sa loob ng 24 hours. Nagkataon pa na puro pakikinig sa mga monthly report ang meeting na kanyang pinuntahan. Sa katunayan, marami pang mga dokumentong nangangailangan ng pirma niya pero tinapos niya muna lahat at meron din problema na kinakailangan ng presensya niya dahil sa kapabayaan ng iba pang mafia. Kung pwede lang hatiin ang kanyang katawan dahil sa mga responsibilidad, ginawa niya na sana. Pagkatapos, sa kanyang pag-uwi pa, matinding selos pa ang nararanasan niya. Kaya't kinabukasan, naging babae na ang guro ni Melissa at sinabing, dahilan sa kanya ay nagkasakit daw ang kanyang teacher Kent. Makalipas ang isang linggo, may naisip ka bang idadagdag sa kontrata? Tanong ni Val kay Melissa habang magkatapat silang nakaupo sa study room ni Val. Umiling naman ang dalaga. Okay na sa akin yung nilagay mo sa draft. Okay, pirmahan na natin. Sabi ni Val at nauna na siyang pumirma bago niya ibinigay ang folder kay Melissa. Nang matapos pumirma si Melissa, itinago ni Val ang folder sa drawer ng kanyang mesa. At pagkatapos, may kinuha siyang maliit na box sa isa pang drawer. Left hand please. Utos ni Val habang may naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Walang pag-aanin lang ang inilahad ni Melissa ang kanyang kaliwang kamay. Marahang sinuotan ni Val ng singsing ang palasinsingan ni Melissa. At pagkatapos yumuko at dinampian siya ng halik sa bagong lagay na singsing. Napakabilis ng tibok ng puso ni Melissa habang pulang-pula ang kanyang pisngi. Idinikit ni Val ang kamay ni Melissa sa kanyang pisngi at hinalikan niya ang palad nito. I will introduce you to everyone as my future wife, okay? Sabi ni Val habang tinitignan niya sa mata si Melissa. Nanuyo ang bibig ni Melissa at nag-init ang kanyang buong katawan dahil sa mga titig ng binata. Napatango na lamang siya. Hindi niya lubusang maisip na nagkaroon siya ng gwapong fiancé matapos niyang maaksidenteng pasukin ang pamamahay nito. Naghahanap lamang siya ng lugar na matataguan nun, pero hindi niya inaasahan na magiging isa siya sa mga naninirahan doon. Come here, sabi ni Val habang tumatayo. I want a kiss from my future wife. Mabilis na sinundan ni Melissa ang sinabi ng lalaki na para bang may hipnotismo ang malalim na boses nito. At nang nakatayo na siya sa harapan ni Val, marahan niyang hinawakan ang magkabilang panga ng lalaki bago siya tumingkayad
para dampian ng halik ang mga labi nito. Napangisi si Val habang marahan niyang kinakarga si Melissa. Val? Gulat na napayakap si Melissa sa leeg ng lalaki at ipinulupot niya na rin ang kanyang binti sa bewang nito. Tinampian siya ng halik ni Val sa kanyang pisngi bago naramdaman ni Melissa ang pag-upo niya sa mesa. Kumusta ang buong linggo mo? Sorry, sobrang busy ko. Sabi ni Val at inaayos ang buhok ni Melissa habang magkatitig sila sa isa't isa. Marami ako natutunan. Natutuwang sabi ni Melissa. Napangiti naman si Val. Nag-enjoy ka ba sa mga lessons mo? Kaagad na tumango si Melissa. Sobra. Tas kapag walang ginagawa, tinutulungan ko rin si Allen na magluto. Magluto? Hindi mo kailangan magluto dito dahil hindi mo trabaho yun. Napanguso si Melissa at maraha iginalaw ang mga kamay at binti niya nakapulupot kay Val. Gusto ko matuto magluto. Napakurap si Val. Okay, pero wag mong papagurin ang sarili mo ha. Okay. Ngumiti si Val habang tinataas baba niya ang kanyang palad sa gilid ng katawan ni Melissa na para bang kinakabisado niya ang hugis nito. Oo nga pala, I'm planning to have an engagement party. Do you want to plan it with me? Ano yun? Mahinang tanong ni Melissa. Isa siyang event kung saan malalaman ng mga tao na engaged na tayong dalawa for them to know that I'm owned by the most beautiful fiancé I have. Napalunok si Melissa. Most beautiful? Tumango naman si Val. Kaagad na umiling si Melissa. No, I don't think so. Yes, you are. Sabi ni Val at hinalikan niya ang ilong ni Melissa bago niya pa pinaulanan ng halik na may kasama pang tunog ang mukha ng babae. Natawa na lamang si Melissa habang tinutulak niya si Val papalayo. Ngunit, hindi matinag ang lalaki. Val! Natatawang pagbabawal ni Melissa. Last. Sagot ni Val at madiin siyang hinalikan sa parte sa ilalim ng kanang mata kung saan nakalagay ang 3 tuldok niyang nunal. Umatras si Val ng bahagya at pinagmasdan niya ng marahan ang pagdilat ni Melissa. Bakas sa mukha ni Melissa ang tuwa habang umunguso. Nakangising yumuko muli si Val at siniil siya ng halik sa labi. Humigpit ang yakap ni Melissa habang tinatanggap ang matinding halik ni Val hanggang sa mahiga na siya sa mesa. Dumating ang araw ng engagement party. Ilang beses nang tinapik ni Melissa ang kanyang pisngi para mawala ang kanyang nerbiyos. Ma'am, need po nating palitan ng damit niyo. Sabi ng isa sa mga babaeng nag-aayos kay Melissa. Everyone, get out. Utos ni Val habang naglalakad siya papunta kay Melissa na nakaupo sa harap ng salamin. Sa malalim na boses ni Val at sa nakaka-intimidate itong aura, mabilis na lumabas ang lahat. Get out? Tanong ni Melissa sa sarili at nagmamadaling naglakad papuntang pinto. Napatigil si Val at tinitigan niya ang likuran ng babae. Saan ka pupunta? Napabaling si Melissa sa kanya at kumurap. Sa labas? Kanina pa napapansin ni Val sa mga kilos ni Melissa na nininervyos ito kaya pinalabas niya muna lahat ng makeup artist at iba pang mga tao. Lock the door and come here. Malambing na sinabi ni Val. Hindi kinwestiyon yun ni Melissa at sinunod niya ang pinapagawa nito. Nilock niya ang pinto at lumapit siya kay Val. Pinasadahan siya ng tingin ni Val mula ulo hanggang paa at napansin niya ang mga bahagyang panginginig sa kamay ni Melissa. What's making you nervous? Tanong ni Val habang ikinukulong niya ang babae sa kanyang mga bisig. Melissa tensed. Halatang halata sa katawan nito pero nag-relax naman ito nang maramdaman ng pagyakap ni Val sa kanya. First time ko maging focus ng isang event. I see. Then it's normal to be this nervous. Pero gusto ko malaman mo na I'm with you for this whole event. Okay? Hindi kita pababayaan. If something or someone's making you uncomfortable, tell me immediately. Okay ba yon? Tumango si Melissa. Val, bakit ako? Tanong niya
habang itinatago niya ang kanyang muka sa leeg nito. Ngayon mo lang itatanong yan? I hope you're not questioning your worth to yourself, Melissa. Sabi ni Val habang hinahaplos niya ang mahabang buhok ni Melissa. Curious lang ako. Do you really want to know now? Tumango naman ang dalaga. Then look at me. Melissa looked up at him. Puno ng kuryosidad ang mukha nito. This face, don't you remember it from the past? Napakurap si Melissa. Ha? Pag-isipan mo muna. Sabi ni Val at hinalikan niya ng mariin ang ilalim ng mata ni Melissa kung saan nakapwesto ang mga maliliit niyang mga nunal. Napapikit si Melissa at pinilit niya ang sarili na alalahanin kung nakita niya na ba si Val dati. Clue, tinulungan mo ko. Bulong ni Val sa tenga ni Melissa bago niya yon diniinan ng halik. Na-distract si Melissa dahil sensitibo ang kanyang tenga at sinubukan niya itaas ang kanyang balikat para itago yon. Wala ka pa ring maalala? Tanong ni Val nang tingnan niya ang mukha ni Melissa. Napapakurap si Melissa at umaling. Sorry. It's okay. Let me give you another clue. Kung wala ka talaga maalala, I'll tell you. May hinugot na singsing si Val sa kanyang bulsa at binigay niya yun kay Melissa. Singsing? Tanong ni Melissa at inilapit niya yun sa kanyang mukha para pagmasdan. Tapos bigla na lang may kumislap sa alaala na kanyang naisip. Hoy! Gulat na sinabi ni Melissa at nanlalaki ang kanyang mga mata nang tingnan niya ang mukha ni Val. Val, talikod ka nga, dali! Napangiti si Val at sinunod ang pinapagawa ng babae. You finally remember. Dali-daling tinignan ni Melissa ang kanyang batok at nakita niya ang puting peklat doon na ang haba ay nagtatago sa collar ng kanyang suit. Ikaw yun? Ang binata na kahit may malaki ng sugat wala pa ring tigil sa paghahanap ng singsing? Tanong ni Melissa habang pinapaharap niya si Val sa kanya. And I'll always remember the girl who helped me during that time. May kislap sa mga mata ni Val nang sinabi niya yon. Pwede mo na maibenta yung singsing, pero hindi mo ginawa. Paano ba naman kita hindi tutulungan na maghanap? Pumuputla ka dahil sa malaki mong sugat. Ganun ba ka-importante ang singsing na to? Inayos ni Val ang buhok ni Melissa. Bawat Del Rossi, ginagawa ng singsing pagkapanganak nila. Yang hawak mo, yan ang sakin. At mas matinding sugat pa ang aking matatamo kapag umuwi ako na walang singsing na yan. Also, it means something to me. Dahil kasama ko na ang singsing na yan simula pagkabata. Buti na lang pala nakita natin at hindi pa napupulot ng iba. Sabi ni Melissa habang tinititigan niya ang singsing. Ngumiti si Val. Nakita mo actually. Alam mo ba? First time ko lang makagala nun sa ibang lugar. Dahil sobrang strict ng papa. Tapos nawawala pa yan. Talagang hahanapin ko. Baka di na ako makaulit na lumabas. Natawa si Melissa. Nakaulit ka ba? Umiling naman si Val. Dahil sa sugat na nakuha ko sa alambre, naisugod ako sa ospital. At lalo naging strict si papa. Sabi ni Val, bago niya ipinagdikit ang kanilang noo. Gustong gusto kitang hanapin nun. Ang kaso, mahirap kapag nasa aking mga aksyon ang focus ng lahat. Tapos, nang namatay si papa, sa akin na lahat ng responsibilidad. Nawala na ako ng time na hanapin ka dahil masyado ako naging abala. Pero hindi ko talaga in-expect na i-deliver mo ang sarili mo sa bahay. Sabi ni Val at baka sa tono ng kanyang boses ang tuwa. For some reason, during those times that I was always longing for someone, mukha mo talagang pumapasok sa isip ko. Kaya na makita kita ulit, hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon na yon at binigay ko ang kondisyon sa'yo. Napapakasalan mo ako kapalit ng pagliligtas sa iyong mga kasamahan. Napatigil sandali si Val. Wait, gusto ko lang malaman. Ba't ka nga pala pumayag na maging asawa ko agad? Tumawa naman si Melissa dahil doon. Gusto kong mailigtas sa mga kasamaan ko, syempre. Tapos para
Magawa yun, magkakaroon pa ako ng gwapong asawa. Bakit hindi, di ba? Sabi nga nila, kill two birds with one stone, di ba? Pabirong sabi pa nito. Napatigil si Val at natawa bago niya niyakap muli si Melissa. Whatever your reason is, I still want you to be my wife. Sa'yo lang ako, Melissa. Natameme ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Now let me help you dress in your gown. Ayoko na hinahawakan ka masyado ng iba, kahit designer pa yan. Sabi ni Val at hinalikan siya sa labi. Makalipas ang ilang segundo, nag-alis ng saplot ng katawan si Melissa sa harapan ni Val at humawak sa balikat ng lalaki para ibalanse ang sarili habang pinapasuot ni Val sa kanya ang puting tube gown. Marahang hinarap ni Val si Melissa sa body-length mirror at hinawi niya ang buhok ng babae para isarado ang zipper. Napatigil si Val nang makita niya ang malaking kulay light brown na birthmark mula sa likuran ni Melissa papunta sa kanyang kanang balikat at mukhang mapa ang hugis nito. Val? Nag-aalalang tanong ni Melissa. Hindi mapigil ni Val na haplosin yon at itrace sa kanyang mga daliri. Melissa, you have a beautiful birthmark on your back. Alam mo ba to? Malambing na tanong ni Val bago niya tingnan sa mata ang refleksyon ni Melissa sa salamin. Napailing naman si Melissa. Birthmark? Humarap si Melissa kay Val at sinubukan niyang tingnan ang kanyang balat sa salamin, ngunit hindi niya yun makita ng maigi. Wait, don't move. Sabi ni Val habang itinataas ang kanyang phone. Gamit ang isa niyang kamay, hinawi niya ang buhok ni Melissa at nag-mirror selfie. Here. Sabi niya at ipinakita kay Melissa ang litrato. Dahil sa magandang quality ng camera, kitang-kita ang birthmark ng i-zoom yun ni Melissa. Nanliliit ang mga mata ni Melissa. Ano to? Matatakpan ba to ng buhok? No, don't go for it. Let it be, it's beautiful. Dapat ito ang takpan mo. Dagdag pa nito at hinawakan niya ang magkabilang bewang na nakasilip sa butas na design ng gown. Saya nang napili kong gown ang ganda kasing tingnan. Napabuntong hininga si Val. I'm allowing you since you chose it. Pero wag mo akong pipigilan pag may tumitig sa'yo na matagal. Natawa naman si Melissa sa sinabi nito. Tara na Val, baka naghihintay ng mga tao. Okay ka na? Tanong ni Val habang pinagmamasdan niya ang mukha ng babae. Tumango naman si Melissa at abot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Salamat sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat pero feel ko deserve ko ng kiss. Sabi ni Val habang yumuko. Masayang diniin ni Melissa ang kanyang labi kay Val. Okay ka na? Napangisi naman ang binata at umiling. Can't get enough. Spoil me with more kisses after the party? Napailing na lamang si Melissa habang nakangiti. Makalipas ng ilang oras, umilaw ang mga fairy lights sa malawak na garden resort noong palubog na ang araw, giving everyone the illusion of warm and welcoming ambience. There was a soft music playing on the background while people are socializing. Pagkatapos ng kainan, hindi napapawi ang ngiti sa mga labi ni Melissa habang ipinapakilala siya ni Val sa mga kasosyo nito sa business. Mas lalong nagwapuhan si Melissa sa talento ng kanyang fiancé sa pakikipagkomunikasyon at para bang ibang professional aura nito. Val, pwede ba mag-CR muna ako? Bulong ni Melissa bagong umiti sa mga taong kumakaway sa kanya kahit hindi niya kilala. Gusto mo samahan kita? Sagot ni Val habang hinahaplos niya ang likuran ni Melissa. Umiling si Melissa. Hindi na okay lang, babalik ako agad. Tumango si Val. Okay, take your time. Excuse po. Magalang na sinabi ni Melissa sa mga kausap nila ni Val bago siya nagtungo papunta sa direksyon ng comfort room. Hindi umalis ang tingin ni Val kay Melissa hanggang sa mawala siya sa paningin nito. Sa kabilang banda, mabilis lang na nag-CR si Melissa at tinitingnan niya sa salamin ng sarili habang naghuhugas siya ng kamay. Tapos biglang may lumabas sa isang cubicle na eleganteng babae na medyo matanda na. Napatigil ito nang dumapo ang tingin sa likuran ni Melissa
bago sila nagkatinginan sa salamin. "Good evening po." Magalang na pagbati ni Melissa habang nakangiti. The woman blinked. "Good evening. Pwede ba itanong kung saan ang birthplace mo? At saan ka nakakilala ni Mr. Del Rossi?" Bigla ang tanong nito. Napatigil si Melissa habang kumukuha ng tissue. "Po, hindi ko po alam." Sagot niya at hindi niya sinagutan ang kalawang tanong. Nanginginig na hinaplos na matandang babae ang birthmark ni Melissa at napabaling naman si Melissa nang maramdaman niya yon. "Melissa?" Nanghihinang sabi ng babae at sinubukang abutin ang maliliit na 3 nunal ni Melissa sa ilalim ng kanyang mga mata. "Po?" Naguguluhang tanong ni Melissa at napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likuran sa counter. Bigla na lamang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang pagmasdan niya ang naluluhang babae sa kanyang harapan. Ang birthmark at ang mga nunal. "Sigurado akong ikaw si Melissa, ang nawawala kong anak." Nanghihinang sinabi ng babae at bumagsak ang kanyang nangingilid na luha. Nalaki ang mga mata ni Melissa sa kanyang narinig. "Ano pong sinabi niyo?" Kinakabahan niyang tanong. Lumakas lalo ang pag-iyak na matanda sa tuwa, sakit at halo-halong emosyon. "Ma, nandyan ka ba? Bakit may naririnig ako umiiyak?" Sigaw ng isang lalaki sa labas. "Leonel, tawagin mo ang papa mo. Nandito ang kapatid mo." Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inaabot niya si Melissa. "Ha?" Nalilitong tanong ni Leonel at wala siyang natanggap na sagot. Si Melissa naman ay gulong-gulo sa mga nangyayari at halo-halo na rin ang kanyang nararamdaman. Nawalan siya ng ulirat nang dumugin sila ng 2 lalaki na pumasok sa CR ng pambabae. Napatingin si Leonel kay Melissa. "Ma, si Melissa yan, yung fiancé ni Mr. Del Rossi." "Mary, ba't ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong ng asawa ng matandang babae. "Melissa." Yun lang ang tanging sinabi ng babae habang hindi niya maalis ang kanyang paningin sa dalaga. Napatingin ang matandang lalaki kay Melissa, ngunit hindi pa ito nakakapagsalita nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas. "Val!" Sigaw ni Melissa nang bumalik siya sa ulirat dahil sa mga putok na yon at dali-dali siyang tumakbo papalabas. Sinubukan siyang pigilan ng matandang babae ngunit hindi niya nakayanan. Sa labas, kitang-kita ni Melissa ang mga takbuhan ng mga tao at napapalibutan si Val ng kanyang mga tauhan. "Val!" Sigaw ni Melissa nang makita niyang hawak ni Val ang kanyang balikat. "Melissa, huwag kang lalapit!" Tatakbo na sana si Melissa papunta sa direksyon ni Val nang hindi nakikinig sa sinabi ng lalaki ngunit may tumaklob ng suit jacket sa kanyang ulo. "Val, kami na munang bahala kay Melissa." Sigaw ni Leonel habang pinoprotektahan niya ang ulo ng dalaga. Hindi na nila narinig ang sagot ni Val nang may sunod-sunod na putok ang narinig nila. Nakaramdam si Melissa ng matinding pressure sa kanyang binti. Napatigil siya sa kanyang pagpupumiglas. "Leonel, bilisan niyo! Sasamahan kayo ng mga tauhan ko." "Val!" Pakikiusap na sigaw ni Melissa kahit nalitong-lito at natatakot siya sa mga nangyayari. Ngunit wala siyang magawa nang inilayo siya ng mga tauhan ni Val at pinasakay sa sasakyan ng mga Ferrer. Mabilis na pinaandar ng driver ang sasakyan at madali silang nakaalis sa lugar na yon. "Saan niyo ko dadalhin? Ba't niyo iniwan si Val?" Gulong-gulo na sigaw ni Melissa. Hindi siya sinagot ni Leonel dahil kasalukuyan tong sinusuri ang katawan ng babae. "May tama ka ng bala sa binti." Natatanantang sabi ng lalaki at dali-dali niyang pinadiretso ang driver sa pribadong hospital. Sa kabilang banda, bagamat ay walang ekspresyon si Val, sobrang sama ng kanyang timpla habang nalilisik ang mga matang nakatitig sa lalaki na kaluhod sa kanyang harapan, habang nakatutok naman ang baril ni Gino sa likurang parte ng ulo nito. Naipatumba ng lahat ng tauhan na umatake sa kanila.
at ang tumatayong leader ng mga ito ang natira. Sino? Tipid na sinabi ni Val habang marahan na ginagamot ni Brian ang kanyang balikat na nadaplisan ng bala. Ibinigay ni Axel ang nakuha niyang cellphone mula sa bulsa ng lalaki kay Xavier. Kani-kanina lang ay masaya pa silang lahat sa engagement party at naudlot yon dahil sa ginawang pag-atake sa kanila. Kaya lahat sila ay masama ang timpla ngayon. Inutusan sila ni Caroline, anak ng isang mafia ni Danilo. Anong dahilan? Sabi sa text ni Caroline, hindi ka daw maaaring mapunta sa iba. Naiiling na sabi ni Xavier. Lalong sumama ang timpla ni Val sa narinig. Bigla ang may pumasok na tauhan, lumapit kay Val para bumulong. May tama daw po ng bala si Melissa at dinala muna sa pribadong ospital na pag-aari ng mga Ferrer. Kumunot ang noon ni Val habang siya'y tumatayo. Tinanguan niya lang si Gino bago siya lumabas kasama ang kanyang tauhan. Pagkasarado ng pinto, may narinig silang putok ng baril. Ngunit hindi man lang natinig si Val at nagmamadali siyang sumakay sa itim na kotse. Sinundan siya ng kanyang mga tauhan gamit ang kanilang itim na van. Please be okay, Melissa. Makalipas ang ilang minuto, sama-sama ang pamilya ng Ferrer at si Val sa iisang kwarto habang natutulog ang dalaga. Ang mga Ferrer ay matagal ng kasosyo ng mga Del Rossi sa business at isa rin ang pamilya ng Ferrer sa pamilya ng mafia sa ilalim ng trono ng Del Rossi. Nagsagawa kami ng DNA test, sabi ni Lionel kay Val. Kaninong DNA test? Tanong ni Val habang hinahaplos niya ang magkasalubong na kilay ni Melissa. Kay Melissa at sa parents ko. Why? Napabuntong hininga si Lionel. Because of my mom. Ang sabi niya, nawawala akong kapatid si Melissa Marie Ferrer. At may 3 itong maliliit na nunal sa ilalim ng mata at birthmark sa likuran. Well, tumikim si Lionel. The results are 99.9%. Both of my parents and Melissa are positive matches. Val? Pabulong na tawag ni Melissa habang inaalis ang karayom sa kanyang kamay. Napatingin naman dito si Val. Val, uwi na tayo please. Anak? Pagtawag ni Mary. Pumikit si Melissa at inabot ang leeg ni Val para ipulupot ang kanyang braso doon. Narinig ko lahat ng sinabi niyo at gusto kong humingi ng oras para makapag-isip. Walang pag-aalinlangan siyang kinarga ni Val kahit na masakit ang kanyang balikat. Val, saan mo dadalhin ang kapatid ko? Tanong ni Lionel dito. Naglakad si Val papunta sa pintuan. Let me take her home first. Tatawagan ko kayo kapag handa na siya. Pinagbuksan sila ng pinto ni Mr. Ferrer. Ingatan mo ang anak namin, Mr. Del Rossi. Don't worry. Napatayo ng maayos sa mga naghihintay na tauhan ni Val at akmang tutulungan na sana siya, ngunit umiling siya sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, Val? Bulong ni Melissa. Kasalukuyan sila nakaupo sa kama ni Val ngayon at nakahiga ang ulo ni Melissa sa balikat ng lalaki. Sila ba talaga yung pamilya ko? They would not dare to lie on my face. Kung hindi ka panatag sa DNA results, then we can do another one. Napailing na lang si Melissa. Nabigla lang talaga ako kanina. Matagal ko nang gusto makita ang tunay kong pamilya. Ngunit nang maiharap na sila sa akin ng biglaan, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. That's a normal reaction. Saad ni Val at hinila siya palapit dito. Huminga ng malalim si Melissa. Magpahinga ka muna. Umiling naman si Melissa bago magsalita. Val, may gusto sana ako itanong sa'yo. At gusto ko sagutin mo ako ng tapat. Ano yun? Ano ba talagang trabaho mo? Halos araw-araw kang busy at hindi ka kaagad nakakauwi. Tapos, bakit may barilan kanina? May kaugnayan ba sa trabaho mo? Melissa, you don't need to know those messy things. Anong hindi? Magiging asawa mo ako, Val. Kaya't kailangan ko malaman. Melissa, please. Magpahinga ka muna.
Masyado nang maraming nangyari sa'yo ngayong araw at ayoko nang dagdagan pa. Tiningnan ni Melissa si Val sa mata. Mas lalo mo lang dadagdagan kung hindi ka pa aamin ngayon. Please Val, just tell me. Napabuntong hininga naman ang lalaki. For generations, the Del Rossi family have been doing business and at the same time illegal things. Bigla nitong sinabi. Bagamat ay may kutob na si Melissa, napasingha pa rin siya sa kanyang narinig. At ang nangyari kanina? Biglang nagiba ang aura ni Val at kitang-kita ang galit sa mga mata nito. Kagagawan ng isa sa mga anak ng mafia na nagtatrabaho sa ilalim ng mga Del Rossi. Anong rason? It's stupid. Ano nga? A girl. She don't want me to marry anyone. It's stupid. Dahil hindi ko naman siya kilala. Marami sa mga anak ng businessman o mafia ang gustong ipakasal sa akin. Pagkatapos kong naman ang responsibilidad ni Papa bilang isang Del Rossi. Tiningnan ni Melissa ng masama si Val. Napalunok bigla ang lalaki. Ngayon lang ba nangyari yan? Tumango naman ito. Ngayon lang. Pero may kutob ako na mangyayari ulit. Sabi ni Melissa. You were hurt this time. I'll make sure it won't happen again. Val. Yes? Sabi mo na magsabi lang ako kapag may kailangan ako, di ba? Kailangan ko matutong bumaril at tumaban. Pwede mo ba ako ipakuha ng coach? Ha? Para saan? Para sa susunod, marunong din ako lumaban at may pagtanggol ko ang sarili ko. Napailing si Val. No, Melissa. Let me handle those messy things. At papayag ba ako doon? Siyempre hindi. Final na yun. Matulog na tayo. Sabi ni Melissa bago siya pumikit. Napabuntong hininga si Val. Hindi mo ko questionin ang paggawa ko ng mga illegal na bagay? Bakit? May choice ka ba sa mga responsibilidad mo ngayon? At may choice ka ba kung piliin kung kaninong pamilya ka ipapanganak? Don't worry, hindi ko questionin ang ginagawa mo. Dahil alam ko simula pagkabata ay pagiging isang pinuno o tagapagmana na ang pinapaaral sa'yo. Alam kong wala kang choice, kundi ipagpatuloy na simulan nyo. Natigil si Val sa kanyang narinig dahil napagtanto niyang labis na naiintindihan ni Melissa ang kanyang sitwasyon. Melissa? Thank you for appearing in front of me this time and for agreeing to become my wife. I could not ask for more. Napamulat si Melissa. Ano ba yan, Val? Matutulog na lang eh. Natawa naman si Val at hinalikan niya sa noo at sa talukap ng mga mata si Melissa para pumikit ulit siya. Okay, let's sleep. Nang humiga ng maayos si Val, sumiksik si Melissa sa kanya. Be careful of your wounded leg. Paalala pa ni Val sa kanyang mapapangasawa. Okay, tignan mo rin ang balikat mo ah. Tapos tumahimik ka na at matutulog na tayo. Tatahimik na po. Natatawang sagot ni Val. Shh! Nakangiting itinikom ni Val ang kanyang bibig at hinalikan na itaas ng ulo ni Melissa. Maya-maya, dinampian ng halik ni Melissa ang leeg ng lalaki. Good night, Val. Bulong nito bago unti-unting gumaan ang kanyang paghinga. Good night, Melissa. Mahinang bulong ni Val habang nakangiti. Kinabukasan, nakaupo si Melissa sa sofa habang nakataas ang kanyang injured na paa sa coffee table. May hawak siyang librong pambata na ipinapabasa sa kanya ng kanyang guro. Tahimik siyang nagbabasa nang bumukas ang pinto at pumasok ang grupo ng kalalakihan na ngayon lang niya nakita maliban kay Lionel. Napatingin sila sa gawin ni Melissa dahil doon lagi nakaupo si Val. Ngunit ibang bumungad sa kanila ngayon. Si Danilo, na ama ng babaeng nagpasugod sa engagement party ni Val, ay namutla nang makita niyang injured si Melissa. Anong tinitingin niyo? Diretso kayo sa dining room. Sabi ni Val habang pinagdadala niya ng mainit na gatas si Melissa. Dumiretso ang lahat sa dining room maliban kay Lionel na lumapit sa kanila. Val, pinilit ni Mama na sumama sila ni Papa. Gusto nila makita si Melissa. Marahan na sinabi ni Lionel.
Pinagmasdan ni Val ang mukha ng babae. Melissa? Tumango naman ito kay Val bago niya tiningnan si Lionel. Papasukin mo sila, kuya. Napako si Lionel sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang narinig. Anong tinawag mo sa akin? Kuya. Pag-uulit pa ni Melissa habang inililipat niya ang pahina ng kanyang librong binabasa. Tinapik ni Val ang balikat ni Lionel para bumalik ito sa kanyang ulirat. Tatawagan ko muna sila. Sabi ni Lionel bago siya umalis. Muntikan pa ito matalisod. Napangiti naman si Val at yumuko para halikan ng noo ni Melissa. Talk to your family. Sabihin mo na lang kay Lionel na hindi na muna niya kailangan pumunta sa meeting. At kung kailangan mo ako, nasa dining room lang ako, okay? Tumango naman si Melissa dito. Thank you, Val. Marahang ginulo ni Val ang buhok ng babae bago siya nagtungo sa dining room. Napabuntong hininga si Melissa at sinarado niya muna ang kanyang hawak na libro dahil wala na doon ang kanyang focus. Napatigil sa pintuan ng kanyang mga magulang, ngunit tumango sa kanila si Lionel. Tara na. Bit-bit ang isang photo album. Marahang lumapit si Mary sa kanyang anak. Sinubukang umiti ni Melissa, ngunit na makita niya ang mukha ng kanyang nanay na nag-aasam na makalapit sa kanya. Nangilid agad ang mga luha sa kanyang mga mata at inunat ni Melissa ang kanyang braso na para bang nanghihingi siya ng yakap. Nabitawan ni Mary ang photo album at nagbandali siyang pumunta kay Melissa para bigyan ng isang mahigpit na yakap ang anak at hinagkan ito sa ulo. Bumuhos sa mga luha ni Melissa. Mama, sabi niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Hindi mapigilan ni Mr. Ferrer at ni Lionel na sumali sa yakapan ng mag-ina. Melissa's heart felt so warm and full by just being surrounded by her family. Wala na siyang maihahangad pa dahil pakiramdam niya buong-buo na siya. Napangiti si Val sa kanyang nasaksihan. At nang masiguro niyang ayos lang si Melissa, itinago niya ang kanyang ekspresyon at hinarap ang mga mafia na naghihintay sa kanya para umpisa ng meeting. Lumipas ang kalahating taon. Salamat sa libre mo, Melissa. Natutuwang sinabi ni Carol, isa sa mga kasamahan ni Melissa na noong nakatira pa sila sa abandonadong gusali. Oo nga, salamat at dahil sa'yo may trabaho na kami. Sagot naman ni Bea. Tumango-tango si Carol. Grabe, ang sarap sa pakiramdam ng may sweldo. Napangiti si Melissa. Wala yun, ingatan niyo ang salon ha? Tumango ang dalawa habang masayang kumakain. Hi mga miss. Sabi ng isang matipunong lalaki at may dalawa itong kasamahan na nasa likuran nito. Ang ganda naman ang nakaitim, anong pangalan mo? Tanong niya kay Melissa. Nawiwirtuhan sila ni Melissa sa pag-approach nila. At dahil doon, hindi niya sinagot ang lalaki. Sanay na siya sa mga matitinding titig ng kanyang asawa, ngunit kinikilabutan pa rin talaga siya sa ibang lalaki. May fiancé na yan. Sagot ni Carol. Sayang naman. Ikaw na lang, anong pangalan mo, miss? Umalis ka nga dyan, nakakawala ka ng gana? Sige na. Pilit pa ng lalaki at humaplos pa ito sa braso ni Carol. Umalma naman si Carol. Ano ba? Sungit mo naman. Di ba isa ka ng basurera dati? Ikaw na nga itong ginugusto, choosy ka pa. Giit ng lalaki dito. Napatayo si Melissa. Hindi ba nakikita na hindi siya komportable? At saka itatak mo dyan sa kokote mo na hindi ba siya na estado sa buhay ng tao kung paano mo siya tratuhin? Galit na sabi niya. Napatigil ang lalaki bago siya pinasadahan ng tingin. Yan ang tipo ko. Mas lalong nagalit si Melissa sa narinig at sinugod niya ang lalaki. Na-excite ang lalaki sa paglapit ni Melissa at inunat pa nito ang kanyang braso sa gilid na para bang sasalubungin niya ng yakap si Melissa. Ngunit hindi niya inaasahan nang mapapadyak siya sa kanyang tiyan. At sa sobrang lakas natumba ang lalaki at nadamay ang mga nakatayo sa kanyang likuran. Nang makabalik sa ulirat ang lalaki, naglabas ito ng kutsilyo bago tumayo. Sige, subukan niyo lumapit. Hinawakan ni Melissa ang baril na nasa kanyang bewang.
Ngunit hindi pa niya nailalabas yun nang biglang binalutan ng takot ang mukha ng mga lalaki at nagsitakbuhan. Nalilitong tiningnan ni Melissa ang kanyang mga kaibigan. Nakakatakot ba ako? Hindi kumibo ang kanyang mga kaibigan at nakatingin lang sa isang direksyon. Hoy! Sabi ni Melissa upang bumalik sa ulirat ang kanyang mga kaibigan. Napakurap-kurap sila at tahimik nilang itinuro ang lalaki na nasa likuran ni Melissa gamit ang nguso ng mga ito. Nalilitong humarap si Melissa sa direksyon ng itinuturo nila at bumungad sa kanya si Val. Pagkatingin niya doon, naroon ang mga tauhan ni Val at kunwari ay may tinitignan sila sa labas habang si Val ay saktong itinatago ang baril at mabilis na napalitan ang nakakatakot na ekspresyon. Val, ang aga naman ang pagsundo mo. Uwi na tayo? Nakangiting sagot ni Val habang nakatitig siya sa mga mata ni Melissa. Nagulat ang mga kaibigan ni Melissa sa kanilang nasaksihan na transisyon ng aura ni Val at nawala ang nakakatakot na tingin nito at napalitan ng paglalambing para sa kanilang kaibigan na si Melissa. Okay, Carol, Bea, sabay na kayo sa amin? Hindi na. Kaya na naming umuwi. Di ba, Bea? Dagdag pa nito at siniko ang isang kaibigan. Oo, kaya na namin. Ingat kayo sa uulitin. Nag-aalangang sabi naman ni Bea. Sigurado ba kayo? Paano kung bumalik yung mga lalaking yun? Tara na. Inakbayan ni Val si Melissa. It's okay. Let's go. Ihahatid na lang sila ng mga tauhan ko. Ayun naman pala. Una na kami. Paalam niya sa kanyang mga kaibigan. Nagpasalamat sina Carol at Bea habang pinapanood nilang umalis ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa bahay. Bakit ang dilim? Nawalan ba ng kuryente? Buksan mo ang pinto. Ito naman ang utos pa. Ikaw na nga malapit sa pintuan, hindi mo ba binuksan? Ay! Nagulat si Melissa at mabilis na napahugot sa kanyang baril nang may pumutok sa may pintuan. Sumindi ang lahat ng ilaw sa bahay habang may confetti na nahuhulog sa harapan ni Melissa. Happy birthday! Sigaw ng lahat, ngunit napahiyaw sila at naghanap ng sari-sariling matataguan nang makitang may hawak na baril si Melissa. Natawa si Val at marahan na kinuha sa kamay ni Melissa ang baril. Akin na nga yan, baka makapatay ka pa. Litong-litong napatingin ang mga nanlalaking mata ni Melissa kay Val. Birthday mo? Umiling si Val at ngumiti ng ubod ng tamis sa dalaga. Ikaw may birthday. Totoo ba? Oo, bunso, birthday mo nga. Sabad naman ni Leonel. Napatingin si Melissa sa mga tao na nasa loob na ngayon lumabas na muli sa kanilang tinaguan. Melissa, naniniwala na ako hindi ka spy. Heto, nakita ko ng birth certificate mo, nadala ng parents mo. Sabad ni Axel habang iwinawagayway ang birth certificate na kanyang hawak. Masayang natawa si Melissa habang iginagala ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Nandun ang kanyang pamilya, kumpleto ang mga ito. Sila Gino at ang triplets nitong anak, ang kanyang guro, ang alin na tagapagluto nila, at mga tauhan ni Val na laging nasa bahay. At syempre, si Valerio Del Rossi. Humarap siya kay Val at nagulat siya nang makita may hawak itong cake. Nginitian siya ni Val at inilapit niya ang cake kay Melissa. Happy birthday, Melissa Marie Ferrer. Mahinang sinabi nito. Make a wish! Sigaw naman ng lahat. Tiningnan ni Melissa ang mukha ni Val at tinanguan siya ng lalaki. Pinagdikit ni Melissa ang kanyang mga palad sa ilalim ng kanyang baba habang siya'y pumipikit. Wala na siyang mahihiling pa dahil napapalibutan siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. At ang tanging pumasok sa kanyang isipan ay sana makasama pa niya na matagal ang bawat isa sa kanila. Iminulat ni Melissa ang kanyang mata at sinapu niya ang kamay ni Val na nakahawak sa cake bago niya hinipan ng kandila. And then she looked up and saw the most genuine smile of her man. Hindi niya mapigilang umuso at tumingin ng halik habang tumitingkayad siya. Natawa si Val at yumuko para halikan si Melissa sa harapan
ng mga mahal nila sa buhay. Dahan-dahan niyang pinakawala ng isa niyang kamay mula sa hawak ni Melissa at kumuha siya ng icing ng cake gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos, nilagyan niya ang pisngi ni Melissa at natatawang tumakbo. Ginaya ng ibang ginawa ni Val at kumuha sila ng icing. Sige, subukan niyo lumapit. Natatawang sabi ni Melissa habang mapasok sa bahay. Hindi sila natinig sa pagbabanta ni Melissa at isa-isa nilang nilagyan ng icing ang kanyang muka at mga braso. Val, oh! Pagsusumbong ni Melissa habang lumalapit siya kay Val para magtago sa likod ng lalaki. Kawawa naman ang baby ko. Niyakap ni Val si Melissa mula sa likuran at hinalikan niya ang ulo nito. Oh guys, dalian niyo habang hawak ko siya. Mabilis na kumuha ng icing ang lahat at lumapit kay Melissa. Val, traidor ka! Sige subukan niyo. Kapag ako nakawala dito, manda kayong lahat. Walang natinag sa pagbabanta ni Melissa dahil napaka-harmless ng kanyang tono ng pananalita. Bilisan niyo, nakakawala na siya. Tumigil si Melissa sa pagpupumiglas at sumandal na lang kay Val habang humahalakhak sa saya. Nahawa ang mga tao sa kanya at natatawa rin habang tinigil na nila ang pagbibiro kay Melissa. Okay na, tapos na kayo. Tapos na. Val, pakibitawan na ako please. Kahit makaganti lang ako ng isang beses. Natatawang binitiwan ni Val si Melissa at pinanood niyang makipaghabulan ng kanyang fiancé sa mga tao na nasa loob ng bahay. Melissa was having the time of her life because of the rowdy but joyful atmosphere. Tunay na wala nang mahihiling pa si Melissa. Dahil sa buong buhay niya, hindi niya akalain na mararamdaman niya na mabubuo pa ang kanyang pagkatao. Ngunit ang mundo ay puno ng sorpresa para sa lahat. At ang dumating na sorpresa sa kanya ay ang araw na masaya at buong-buo ang pagkatao niya. At sa hinaharap, gagawin niya ang lahat para maranasan ng magiging pamilya nila ni Val ang pakiramdam na mabuo at mapalibutan ng mga taong nagmamahal sa mga ito. She will become the person who gives love unconditionally while at the same time being surrounded by lots of it. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Lord's Fiancé, written by Nali. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!